Mark chapter 1 verse 40 to 41, may isang ketong lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. No? Nandun yung kanyang galang, nandun pa rin yung kanyang pagbibigay na karapatan sa kalooban ni Jesus, kung ibig ba niyang gumaling, kung ibig ba ni Jesus na siya'y pagalingin o hindi, ay parang okay pa rin sa kanya. Magtitiis na lang siya doon, ngunit ginawa pa rin niya yung nararapat na siya'y lumapit, nagmakaawa, nanikluhod, nakiusap na siya'y pagalingin. Pero syempre alam naman natin ang Panginoong Jesucristo. Yan yung kanyang anointing, na inanoint siya ng Holy Spirit, at yan ang kanyang trabaho as a Messias. Luke chapter 3, na ang mga nabibilanggo, nahihirapan, mga may sakit, mga nababalisa, mga nawawalan ng pag-asa, mga tao na alipin ng masamang espiritu, ay kanyang palayain. Kaya sa verse 41, nakaramdam si Jesus ng pagkahabag, sapagat yun ang pinakita ng lalaking ketongin, na siya ay nanikluhod at nagmakaawa. Nakaramdam ang Panginoong Jesucristo ng habag, at nakakahabag naman talaga ang isang ketongin. Makikita mo, unti-unting nauubos ang kanyang mga daliri, unti nauubos ang kanyang tenga, ang kanyang ilong, ang kanyang bibig, ang kanyang mga katawan, unti-unting nauubos even ang kanyang buhok. Sa tingin pa lang ng Panginoong Hesus ay nakakahabag talaga at nakakaawa. Kahit tayo man mahabag tayo sa kanya, no? Ngunit nakiusap pa yung lalaking ito. Ngunit kung ibig po ninyo, sabi ng lalaking ketongin, at ibig talaga ng Panginoon na lahat na nabibigatan, lahat ng may problema, lahat ng may pinapasan na sa buhay niya na kabigatan at matinding suliranin, ibig ng Panginoon na tulungan po tayo. Kaya sabi ng verse 41, nahabag si Jesus at inipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Ang gusto ng Panginoon. Gusto rin ng Panginoon yung prayer ng lalaking ketongin. Kaya kahit na meron siyang pakiusap, kahit na binibigyan niya pa rin ng authority sa Panginoon, ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi na nagpatimpi-timpi. Siya ay pinagaling sa kanyang ketongin. Sa kanyang ketong, sabi ng verse 42, noon di nawala ang ketong at gumaling. Gumaling yung lalaking ketongin sapagkat ginawa niya yung kanyang part na lumapit sa Panginoon, nagmakaawa, nanikluhod, inopen niya yung kanyang bibig at sinabi niya yung ibig niyang mangyari, at ang Panginoong Hesus ay ginawa yung kanyang kahilingan sapagkat deserve po niya ang lumaya at gumaling sa karamdaman ng ketong. Kaya kung ikaw ay mayroong karamdaman, kung ikaw ay mayroon sakit, kung ikaw ay mayroon taning sa buhay, kung ikaw ay mayroong pinansyal na pangangailangan, kung ikaw ay gipit, kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa sa mga tao nakikita mo, sa mga nararanasan mo, huwag ka nang mag-atubili, lumapit ka kay Jesus sapagkat ibig niya na matulungan ka, ibig niya na gumaang ang kalooban mo, ibig niya pumayapa ka, ibig niya na ikaw ay lumaya sa iyong sinasakdalang mga problema. Ibig niya na ikaw ay gumaling. Ibig niya na ikaw ay tumalino. Ibig niya na ikaw ay yumaman. Ibig niya na ang negosyo may mapagpala. Manalig ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Hingin mo yung nararapat na pagkilos niya sa buhay mo. At siya, ang Panginoon, ay patuloy na maghihimala sa buhay ng bawat isa sapagkat ang ibig niya ay maging malaya ang tao sa kamay ni Satanas. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung tayo lalapit kay Lord, kay Jesus, manalangin tayo ng boldly, sabihin natin yung gusto nating sabihin sa Kanya. Pero in the end, sa pananalangin natin, huwag tayong mag-isip na pangunahan siya. Ngunit yung pananalig natin, pagganahin natin, yung pag-asa natin, asahan natin yung hinihiling natin sa Kanya, yung ating pagtitiwala, ibigay natin sa Kanya, at habang inihintay natin ang Kanyang tugon, tayo ay magiging payapa sapagkat alam natin hindi tayo bibiguin ng Diyos
At kung dumating ang ating kahilingan, yun ang kanyang kalooban.